Welcome to Omni on Air, the official podcast of Omni Aviation. where we dive into the real stories of aviation's finest. I'm your host, Ella. And I'm Daniel. Welcome aboard. This is Omni on Air. I'm your host, Daniel. And I'm Ella. Today, we're spotlighting our very beautiful and gorgeous cabin crew OJT students here at Omni Aviation. These trainees are compressing months of growth into every week and redefining what it means to be ready for the skies. So, of course, let's get to meet our guests for today, the students navigating this journey right now. May we ask for intros from our guests, please? So, hello. My name is Nicole Franco from Batch 2521. And I'm Brian Castillo from Batch 2521. And I'm Samantha Pinto from Batch 25 and 26. Welcome to our guests, to our podcast, Thank you Omni po. on Air. So, let's just dive straight into the deep end, no? Can you share with us what made you pursue the career of being a cabin crew? For me po personally, I've been dreaming po to be a cabin crew ever since I was a kid po. And yun na po talaga yung pinurso ko until I went college. And talagang pinush ko po na makapasok po bilang tourism student. So, ayun po, ever since talaga gusto ko na po yung nagta-travel and yung nakikipag-meet sa mga tao and nakikipag-connect po. Is that something that was instilled to you, Miss Nicole, nung bata ka dahil you were a frequent traveler? Yes po. Nakakita mo talaga sila sa airplanes. Yes po. I love that. How about for you, Sir Brian? Honestly po, sa cruise po talaga yung gusto ko. Oh. Tapos hanggang sa na-encourage po ng friends, ng girlfriend na mag-OJT sa Omni. And ayun, hanggang sa nag-start na yung training, parang nakikita ko na, parang kaya ko to na, Basic. hindi, parang ano kasi, parang nakikita ko na siya sa sarili ko eh. Paano kaya pag naging ganito ako? Hanggang sa nag-start na yung training, kalagitnaan, okay, eto na. Eto na yung gusto ko. Wala nang atrasan. Wala na. How about kay Miss Samantha naman? For me naman, since being a cabin crew kasi, it's not just about traveling, but also assisting with other people or helping. And ako kasi I love the satisfaction or yung feeling na re-receive ko kapag nag-a-assist at saka tumutulong ako sa ibang tao. And also kasi gusto ko ma-enhance pa yung communication skills ko by meeting with different people. And kasi as a cabin crew, magta-travel ka with different country. And madami kang makikilala. So, you'll learn a lot from them by their culture. And So, the heart for customer service talaga, ma'am. I love that there's a wide variety of backgrounds here. Merong, as a young kid, pangarap na. And then also someone who, actually, sir, transferable yung skills, ng cabin crew to also cruise. And then also ma'am who has the love and passion for customer service naman. How does that translate into your day-to-day training? I know that parang for a fact, we can see that you're super passionate about the field itself. Paano po nagtatranslate yun? Does it mean na mas masipag kayo, mas may gigil factor habang nagte-training kayo dito kay Omni? Yes po. Sa akin, opo, dahil mas nagiging eager ako na matuto araw-araw. Especially yung module, yung lesson na tinuturo sa amin. Parang everyday, pagigising ka, excited ka pumasok, ganon. Dahil alam mo na may bago kang matututunan and alam mo na gusto mo, tsaka talagang minamahal mo yung ginagawa mo. Although training pa lang, nandun na agad yung passion, yung determination, tsaka po yung motivation para magawa mo ng maayos yung bawat task or activities na binibigay. Siguro para sa akin yung excitement. Kasi wala eh. Parang pumasok ako dito, zero talaga eh. Wala talaga akong alam sa kung paano siya tumatakbo. Hanggang sa, ayun, parang araw-araw iniintay ko na ano pa kaya yung gagawin? Ano pa kaya yung tuturo nila? Ano pa kaya yung malalaman ko? And ayun, ano pa kaya yung mangyayari sa susunod? for me naman, mas lalo ko na motivate because of the real life insight from the experience
instructor namin. So everyday kasi mas lalo ako na-motivate because sinashare nila yung mga experience nila and kung ano yung mga may encounter mo, ano yung mga benefits. And parang yun yung pinakamasarap kasi na feeling. And yung parang matuto ka sa mga yun talagang may experience. Lalo na they're living your dream din eh. Yeah. So, while you said all those things about why you chose this career path, bakit naman Omni? Omni Aviation. So, at first kasi, syempre, convenience sa akin since I'm located Angeles City. But then, I learned kasi na Omni is the only aviation school that is accredited by IATA. Ayata. So, ibig sabihin, this training is ma-recognize din internationally. So, meron ako advantage Yeah. once na nag-apply ako airlines international. Yeah. I know you guys are from Bulacan actually, right? Yes, Baliwag, representing NU? Yes, Baliwag, NU. is that correct? So, I imagine medyo merong pagka-hassle yung part na you guys have to travel here. Or during your training here, you guys were dorming, tama ba? Yes. Nakastay po sa dorm. So, I know meron ding training schools in Manila. Maybe there are also in Bulacan. So, na-mention ni ma'am sa kanya, it's a little bit more convenient because she's based in Pampanga. How about for you guys? What made Omni worth that extra step na pupunta pa ng Pampanga or ng Clark? Actually po kasi, yung training po dito sa Omni, nakita ko po siya from our previous batch po, yung mga before namin na fourth year students na nag-OJT din po dito. And nakita ko po na yung training po na in-undergo nila is kumbaga parang real life na po talaga siya eh. Connected siya sa real life situations bilang cabin crew. And parang na-inspire po ako and kumbaga nag-research pa ako and tinignan ko kung paano yung ginagawa sa Omni. And nakita ko na lahat po ng ginagawa is really related po talaga bilang isang cabin crew. Aligned na siya. Kay sir, medyo mas malaki yung leap kasi ang gusto mo talaga initially sana, sir, is to be a cruise crew, diba? So what persuaded you naman to join this training? Sa totoo talaga niyan, wala kasing sumama sa gusto kong pasukan. Okay. So parang, ayoko mag-isa lang ako dyan. Okay. Sabi ko, doon na lang ako sa mas marami, siguro mas masaya. Tapos ayun, hanggang sa partner din siya ng school namin. Okay. Kaya ayun, sige, tuloy na natin. So at least meron namang plot twist, sir. No, meron naman. Na positive naman pala ang experience. Meron po ba kayong so far favorite subject, favorite instructor, and especially sa mga listeners natin no na interested mag-join kay Omni or even just to train? Based sa mga favorite subjects nyo, meron ba kayong you guys should not miss experiencing like this? For me po, actually, pagka binabalikan ko yung naging training namin, hindi ako makapili talaga kung ano yung pinaka-favorite. Kasi lahat talaga sobrang worth it araw-araw. Worth it siyang matutunan. Kaya nga po, gaya ng sinabi ko kanina, everyday excited ako, everyday motivated ako na pumasok at matuto. Pero for me, yung pinaka-nag-stand out siguro yung namin, yung managing situation abnormalities, yung emergency procedures po namin na ginawa namin sa DPR sa Plaridel. Yun po yung pinaka nag-stand out sa akin kasi mas talagang na-experience namin yung hands-on po talaga na ginagawa kung paano magmamanage kapag ka merong emergency na mararanasan or may experience yung isang cabin or isang aircraft. So talagang situational. Yes po, opo. Okay, real life. Si sir naman. Sa akin, ganun din. Kasi parang, ayun yung execution ng pinaka-pinractice namin dito. So, iyaano na lang namin perform na lang namin ng maayos, ng malinis. Tsaka real life, na ayun talaga yung gagawin namin. Kinabahan po ba kayo? Opo, During that experience? Meron bang nervyos? Even knowing na, syempre simulation, Opo. Meron pa din bang kaba? Halos Opo, lahat, halos opo. lahat siguro kinabahan eh. Talaga. Wala naman ding Tapos parang nasa isip mo na magagawa ko ba siya ng maayos, kung baga, di mo alam kung sure ka na kung ano yung pinractice mo, ganun mo din siya ma-execute kapag kaya kabado din po talaga. And graded din kasi siya. Okay. Merong konting pressure na dagdag sa grades. Kay Miss Samantha naman, any unique experience? Actually, yung nag-favorite ko kasi, yung mga drills din. Yung mga hands-on practicals, ganyan. Kasi,
parang it helps me to, boost my confidence. Kasi before, takot ako mag-present, takot ako sa mga ganun na, scenario or situation. Pero here kasi, parang talagang matutulungan ka niya na maging prepared. Yes. Kaya, yun, nag-enjoy ako doon. So, actually, yung DRP namin, so by Monday pa. And kinakabahan, pero I'll do my best. And sana makapag-perform na maayos. Okay. So, hindi mo pa na-experience, ma'am. Yes. Kasi, Okay. Good luck po sa inyo. yes, 2 weeks training pa lang po kasi. Okay. And yan. Meron po ba kayong tips kay ma'am? Ano lang, sige, kapalan mo lang yung mukha mo. Balik tayo sa favorite. Dun sa instructors pa, meron kayong favorite instructors? Sa akin, Naririnig kayo, guys. Sige. sa akin kasi si Shout ano out, eh. no? Bilang lalaki sa akin kasi parang si Sir Deck. Sir Deck sa akin. Yeah. One of our guests before Sir Deck. Si ma'am naman, meron po ba kayong favorite? Sa akin po, siguro si Miss Mary po, tsaka si Miss CJ. Kasi ang dami ko po, kumbaga every time din, actually lahat po sila magagaling talaga and marami kang matututunan. Pero parang mas naging connected lang siguro mas naging connected lang ako every time na kausap ko or every time na nagdi-discuss po si Miss CJ and si Miss Mary. Kasi wala, nakakaaliw lang sila mag-discuss. Si Miss Samantha. Ako naman, siguro sila lahat. Kasi parang each of them, meron sila talagang different stories to tell na na-motivate talaga ako. Kaya, ayun, yun yung naging inspiration ko para i-pursue talaga tong training na to. So, I know you guys are familiar na no, sa pagiging cabin crew. Even before you joined this training, meron na kayong first impression, siguro ganito. Pero meron bang nagbago sa impressions nyo ng mga professional na cabin crew, especially because our instructors are professional cabin crew or were professional cabin crew? Meron bang nag-shift sa mindset nyo na, mas mahirap pala or mas ganito pala, hindi pala siya how I used to think about it? Sa akin po, opo. Sobrang laking naging impact sa akin yung kung paano ko mag-handle ng real-life situations and ng mga kumbaga ng mga irate passengers, kung paano mo sila i-handle. Kasi isa din po ako before sa nakakaano ng common misconception na pagka-cabin crew ka, puro ganda lang, ganyan, puro ka lang, tayo ka lang dyan, smile ka lang, kausapin mo lang sila, okay na, wala na, yun na yun. Pero behind no, nung nag-start po ako mag-training dito, and nung narinig ko yung mga stories ng instructors, doon ko na-realize na hindi pala ganun kadali talaga maging cabin crew. Sobrang lawak niya, sobrang hirap niyang anuhin. Kumbaga, mahirap siya, pero alam mong worth it kasi ang pinaka-focus mo is yung customer service, excellent customer service, yung care, and yung pagtulong po sa lahat ng passengers. Tsaka ang dami palang emergencies, na hindi Opo. natin, kasi kapag lumilipad tayo as passengers, usually safe flights, very smooth, pero hindi natin alam na yung mga cabin crew mismo, ang dami nilang na-experience. So, I guess that's also an eye-opener. How about kay sir naman? Meron po ba kayong new realizations about the career? Siguro naging ano lang sa akin lahat, naging detailed lang. Okay. Kasi, katulad ng sabi ko kanina, zero talaga, wala talaga akong alam sa simula bago ako pumasok dito. Then, nag-search na ako bago pa lang pumunta dito. Ano ba mga gagawin? Kasi parang nakakahiya pag wala kang alam eh. Tapos, ayun, hanggang sa nakilala namin yung mga instructors namin. Ayun. Tapos lahat sila may iba-ibang karanasan. Yeah. Lahat sila may iba't ibang strategy kung paano gagawin. Ayun. Sa akin naman, my idea about cabin crew before is more on assisting, ganun. Yung parang waitress sila sa aircraft, nag-a-assist lang. Very Then, common misconception. oo. Yeah. Lately, na-realize ko na hindi lang siya about sa service, but also the safety and being prepared to protect the passenger especially. Then, kaya doon ako mas lalong nag-pursue talaga as na maging cabin crew. And hoping na by the end of my training, mas madami pa akong malaman about kung ano pa yung ibang jobs and ng cabin crew. Based dun sa your personality yourself, na-mention nyo na kasama din pala yung pag-handle ng passengers, ganyan-ganyan. Meron bang personality na nasa inyo na nandun na talaga?
para mag-handle ng ganong passengers? Ganyan na. Alam niyo sa sarili niyo, kaya niyo kasi simula bata ko, ganito naman talaga ako. Parang ganon. Sa akin kasi wala eh. Kasi nung una, dito ko lang din natutunan yung sa ganun. Kasi nung una parang maiksi kasi yung pasensya ko Maiksi eh. yung pasensya. Parang konting ano lang sa akin, ano ba yan? Kult mo naman. Arte mo. Parang, ayun, ganun. Hanggang sa dito ko lang din natutunan yung hindi pala dapat ganun. Yeah. Kung ano yung dapat gawin. Ayun. For me, empathy. Kasi Empathy. parang before pa lang, pag kunwari, meron ako nakitang accident or sabihin natin nasaktan, parang agad kong nalalagay yung sarili ko sa situation niya. Yung, na, minsan mas nasasaktan pa ako kesa sa kanya. And as a cabin crew kasi, very important na meron kang empathy sa customer mo. Kasi you are dealing with different people. So, different attitude. Ganyan. So, if may ma-experience ka na, for example, sinungitan ka, or o kaya merong nasabi na hindi maganda, very important yung empathy. Parang, i-understand na lang din natin. Baka merong pinanggaligan, yung Nagdadaanan. situation niya, yung ganun. So also an extension of patience, no? Yes. Kala ko pag ganon iniirapan. Sa akin naman po, siguro yung patience and yung pag-smile lang every time na may kahit masungitan ako, ganon, or mapagalitan ako sa harap ng maraming tao. Wala, ever since naman kasi na parang, parang mahaba yung pasensya ko pagdating sa mga ibang tao. Especially kapag may na-experience silang inconvenience, ganon. And kumbaga, kasalanan ko man or kasalanan nila, smile lang, kalmahan mo lang, parang ganon. Yan po yung, Totoo yung Nakakangalay smile na. na yun. Totoo yung smile Tsaka na yun. Iba yung totoo po impact na ng smile nakakahawa, talaga. totoo. Nakakahawa siya actually. So dapat, for those na hindi masyadong smiling face, no? Nagpa-practice na sila ngayon pa lang. Kasi Actually nakakangalay talaga eh. included. Nakakangalay eh. Included sa Meron ba training. kayong exercise na gano'n? Yes, may included sa sa training na kung Kagat-kagat. paano ka mag-smile, the way you walk, yung Okay. pag-upo kapag may kukunin ka, ganun. Okay. So even down to the nitty-gritty details like that. Apo. Pwede Ano niyo ba kasama? kaming bigyan ng konting tips, especially for our listeners, kung ano yung sinasabi sa inyong instructions paano mag-smile? Meron bang kailangan bite mo yung tongue mo or something like Yung that? Tapos demonstrate pencil. natin Oo, sa dem- pen. Actually, di ba yung sa pencil? Sa pencil. Para maano mo yung... So kakagat ng pencil. Yes. Yan na yun. Pero Sagad. imaginary lang. Hindi. Hindi, may kagat ka talaga. Talaga Yeah. kumakagat Yung kayo ng pinapractice pencil. talaga. Okay. Tapos, yung sa pag-walk naman, yung may book Yeah, Posture. Ginagawa talaga posture. yun. Nakala ko Tapos, sa movies may lang. hawak ka na luggage. Para at least, tas Luggage. dapat straight yung tingin ko din. Kung sana Balance. maganda yung natin, stage natin, papag-sample namin kayo. Pero medyo malit ang stage natin. But I love that. Talagang practical na, Even after ba ng training nyo sa Omni, pinapractice nyo pa din yan? Ako po, yes. Kasi naging conscious na po ako like sa posture ko, mali pala yung ginagawa ko na pag-slouch, lagi akong, hindi ko siya napapansin, ganun. And then, yung pag-smile din, kailangan pala, talagang natural lang pag-ngiti ka, hindi yung pilit, ganun. Kaya na-conscious na po ako, every time na pupunta ako especially sa public place, pag nakaupo ako, tama ba yung upo ko, ganyan, ganito ba yun? Ganun. May awareness na. Opo. Curious ako kay sir because being a man, diba? Where you're not usually as self-aware sa physical kaysa sa girls. Kaya sa'yo din ba? Sa akin, gagawin ko lang yung patago eh. Parang kunwari, maliligo, ayun. Ano ba to? Paano ba to? Ganito ba? Tapos, pinapractice din naman namin sa room. Apo. Tapos may binabasa tayo, di ba? Na Yes, habang may kagat, may binabasa kami. Apo. Para lang ma-practice kung paano mo siya sasabihin na dapat nakasmile ka. Nakasmile. ganun. At Hindi ba saka, tumutuloy yung laway na Pag sa ginawa gilid? natin yung feeling ko, Medyo. creepy na. May ano dito, panyo. at saka pagdating din sa grooming, graded lahat. Dapat complete, dapat standard yung color lang sa lipstick. Okay. Ayan. So, before hindi ako talaga nag-ano ng red lipstick. Parang, lagi ako nako-conscious. Pero syempre, kailangan mong sumunod kapag yun yung standard talaga. Kasi in real life, hindi yung work or yung airlines or yung job mo yung mag-a-adjust Tama, sa'yo. So, tama. talaga ma-prepare ka dito. And
ito na talaga yung parang gagawin mo once na nasa real life ka na eh. So, kumbaga, hindi ka na mangangapa. Kumbaga, meron ka na talagang experience. I do have to say, Miss Samantha, bagay mo yung red lipstick. So, huwag ka ma-conscious. Na-mention din from the previous episodes nila, Miss Mitch, Miss Beth, na once Yeah. you're a cabin crew, it becomes a lifestyle. Lifestyle, Na kahit correct. wala ka sa work, Yeah. the Yes, composure na-adopt na Na-adapt talaga. na. Si dati. And even them, as former cabin crew na, but you can still see, di ba, Once a how cabin they crew, carry is always a cabin themselves. crew nga naman. So is that something that excites you guys na in the future, that's the life that we will have for ourselves? Yes po, of course. As an aspiring cabin crew, yun talagang ano siya, parang ang ganda imaginein, makita mo yung sarili mo na suot mo yung uniform ng dream airline mo, naka-grooming ka, grooming check, ganyan. Ayun po, talagang ano siya, a dream. Si Sir, alam ko medyo ano pa yung dream, hindi pa sure kasi also wants to explore cruise, right? So, how do you envision, I guess, yung career path mo, sir, after your graduation? Sa totoo po niyan, ngayon pa lang po nag-start na kami. Okay. Maghanap ng mga airline na So, papasukan. napamahal ka na sa airline, Oo sir. po, Ay, ito na talaga may parang conviction ka na. dito na tumatakbo yung buhay ko. Okay. I love that. Dahil kay Omni yan, ha? Dahil kay Omni. Si Miss Samantha, I know you're still currently ongoing your training. Pero meron ka na bang na-envision na uniform na suot mo, ma'am, kapag graduate ka na? Dream airlines niya. Qatar Airlines. Kasi Wow. ano ko, yun yung top 1 airline. Siyempre Yeah. kung magdidream tayo din na sa, Mataas isusulitin na sa na. Pinoy. Yes. Tama. Shoot for the stars nga naman. Siguro, one thing I also want to dive a little deeper on, and this is for sure, no? Kasi when you look at the training groups, mas madami talagang girls. And were there any particular challenges during your training na you feel mas medyo na-challenge ka? Kasi siguro yung girls are better equipped for it, ganyan. Or meron bang mga parang roadblocks for you? Siguro ang pinaka naging challenge sa akin, yung pagiging mahihain ko. Okay. Mahihain pa ako nito. Mahihayin pa po kayo. Mahihain talaga. Tapos hanggang sa, nabigyan ng confidence, na natuto kung paano makipagsalamuha sa tao. And yun, sa feeling ko naman, kaya ko naman sumabay, kahit Yeah. gawain siya ng babae. Ayun. So siguro, sir, just to close on that sentiment, what would you say to those people who feel like, especially siguro yung mga lalaki, na hesitant silang i-explore yung career sa pagiging cabin crew or sa service industry just because they're men, kasi feeling nila, pang babaeng trabaho lang to. What's your message to them or what can you say to them? Ano lang, just be yourself. Tsaka, ready ka lang lagi, tsaka prepare sa mga, kasi, iba, hindi madali yung pagdadaanan talaga. Tulad namin sa lalaki, mag-start kami parang, minsan, iniisip ko pa na, ano ba yan? Parang pambabae kasi yan. And ganun. Parang wala, lulunukin mo talaga yung pride mo. Sa yun. Kaya naman. So don't be afraid to try it out, 'di ba? Kung passion talaga. I love it. Ganda, iyak muna tayo. What if, Hindi. Did it ever occur to you na andun din yung dream na yung family nyo or your support system seeing you in that uniform na nagbo-board ng passengers or hopefully sila din, kasama silang nagpa-fly, ganyan. Di ba dumadaan sa isip niyo yan? Na parang ang wholesome ng ganong moment. Yes. Na makasabay nyo sila, makikita nila nakagantong uniform kayo. Actually, even na nagte-training pa lang ako, syempre, nagmamaydi ako ng mga nangyayari dito. Also, vina-vlog ko kasi yung parang experience ko in journey here at Omni Aviation. Shout out po Then, yung So, ito po channel yung mo, link. ma'am. Follow me, Samantha Pinto. Samantha And Pinto. yun, so, kahit na nasa pa lang ako, parang nagtitraining, then meron ng mga nag-message na they can't wait na to fly with me. Then, as a cabin crew, yung My parang, gosh. even my mom sabi niya na proud na siya sa akin, ganyan. Kasi nagsisend ako ng dito, yesterday. Nagsend kasi ako na nag-practice po kami ng evacuation drill. Then, ayun, dun ko na, sobrang sarap kasi sa feeling na gano'n, na proud yung mga tao na malapit sa'yo. And, syempre, mas mamamotivate ka kapag gano'n. All the more when it's the real thing na, no, ma'am? I love Pag that. nandun ka na. Kayo po, ma'am, especially, I know you recently wrapped up your training. Ano yung biggest fulfillment sa inyo?
For me po, biggest fulfillment is of course yung mga natutunan mo, yung mga lessons na baon mo hanggang makita mo na yung sarili mo na nandun ka na sa dream airline mo, ganun. Yun po yung parang for me, sobrang sobrang nakakataba ng puso dahil especially yung mga instructors din po na nakasama namin dito. Talagang pinagtuunan nila kami ng pansin pagdating sa mga activities na kailangan namin gawin, ganon. And yung mga bagay na dapat naming gawin kapag nandun na kami. Sobrang dami pong advices, ganyan. And ang dami rin nilang binaon sa amin na bago kami umalis na alam namin madadala talaga namin kahit saan kami magpunta po. Super worth it na journey, no, ma'am? Ang daming pabaon ni Omni. Yes. How about for you, sir? Sa akin naman yung sa namin, sa pinning ceremony namin. Kasi hindi ko na-expect na makukuha ko yung mga awards, ganun. Hindi ko talaga na-expect eh. Sabi ko nga eh. Minor flex. Sabi ko nga, Award. sabi ko nga sa kanya, parang, ano na to? Okay na ako sa teaching. Kuha ko na yun. Kasi kinuha na yung pangalan ko eh. Sabi ko, okay na ako dun. Hindi na ako mag-aanak. Hanggang sa marami pa akong nakuha. Wow. Congrats, sir. Congrats. Ano pa siya, mahihain pa siya sa lagay na yan. I love it. Ang dami nga talagang pabaon. Siguro, as we wrap up, we'd love to hear a very actionable siguro and specific tip from you guys sa mga papasok pa lang na trainee ni Omni. Yung talagang something na magagawa nila na tandaan mo to kapag magte-training ka na kay Omni. Can you give us some tips for our listeners? Sa akin, for me, first of all, grooming check. Check your grooming kasi sobrang higpit. Hindi lang, alam ko, hindi lang dito, pero sa airline na mga papasukan nyo, if you're really an aspiring cabin crew, talagang importante yung grooming. And ayun, also check your attitude. Then i-practice mo na kung ano yung kung ano yung good attitude bilang isang cabin crew, ganyan. And ayun, sa grooming talaga kasi doon talaga ako before sobrang tamad ko kasi magpusod ng buhok. Parang ang gusto ko lang hair clamp, okay na ako doon. Labas na ako ng bahay, pwede na. Dito sa Omni, talagang siya, training ground niyo siya para mas makapag-prepare sa kung ano yung mas better ahead of you. So, Ang spectacular nung alignment ng sinasabi ho nila nung first episode. Yes, Sinabi din nila, exactly. invest in yourself. Kasi yun lang investment na hindi ka malulugi. So kung Yes, ano ang sinabi ng ating instructors during our first episode, you guys are actually echoing it. So Mamaya you can see nag-usap pala talaga. kayo Hindi daw practice yan. Si sir naman, any specific tip or, pointer sa mga mag-aaral o magtitrain kay Omni? Sa akin, parang nasabi mo na eh. Ano na lang siguro. Huwag ka na lang maging toxic siguro sa environment. yes. Ayan. Okay. Kasi mahirap din kasi mag-aral pag toxic yung environment. Maging productive. Isa din sa nakatulong sa amin yun na as in sobrang goods ng ng batch namin. Environment. Kaya masarap din sila kasalamuha. Saka yung So yung Isang pakikisama. reason din yun, ba't Okay. ganado kayong pumasok araw-araw. Ayun lang. So that's so important pala, no? Yung dynamic ng batch also. I love it. And ma'am? For me, be prepared for the sleepless night. Kasi everyday may exam. Okay. Especially sa full course, parang meron kasing exam na, like, yesterday, 50 items, tas may reporting, tas merong practical. So, nakaka-pressure. But kasi, para sa akin, merong positive pressure, merong Yung pressure kasi dito sa Omni Aviation, parang kahit napapressure ka na mamotivate ka pa din. So, meron kasi ako na-experience before na napapressure ako, pero parang yung environment pinapa-feel sa akin na magkamali lang ako. So, parang wala na. Parang di mo na pwedeng ulitin. So, here kasi, kahit na, pag napapressure ako, so parang nafe-feel ko talaga dito sa mga instructor, sa mga tao na nag-a-assist na okay lang kasi nagte-training ka pa naman eh. Kumbaga, first time mo palang ginagawa. So, yun yung parang tips ko sa kanila. Be prepared for the sleepless night kasi may everyday exam. And, ayun, also, before sila yung mag-research sila about the evacuation drill, ganun. Para prepared sila. So, mag-stock up na sa Nescafe, ma'am? At also mag-research na sa Google. I love all the insights today. Sobrang actionable. Thank you so much to our guests, Miss Nicole, Thank you, Miss thank you. Samantha, and Sir Brian. We love all of the great insights you have shared with us. And again, this has been Omni On Air.
We're your hosts, Ella. And I'm Danielle. See you again next time. Bye-bye.